Yan ako yung trespassing. Hindi, ganda po. Ay, Marlon. Hello, mic test. Mic test. Magandang maga po. Kung naririnig niyo po ako dyan sa baba, isasara na po ang arko. Umakyat na po kayo. Morning. Oo nga po. Morning po. Yung sa audio. Good morning po. May handouts po. Wala po tayong PowerPoint kasi may handouts po ako. Para sa discussion may reference din kayo. Kaya lang, mabibigyan lang yung atin lang ngayon. Yung mamayang malilate, wala silang kopya. Sige po, habang hinihintay natin yung audio, manalangin po tayo. 8, 9, 10 na po eh. Kulang ang oras ko. Sige, manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito na binigay mo sa amin. Salamat po sa kalakasan. Ganon din sa inyong pag-iingat papunta po dito. Dalangin namin ang iba naming mga kasama na bumibiyahe ngayon. Kayo ang patuloy na mag-iingat sa kanila at magdala po dito ng matiwasay. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Sige po, ready na po ba yung sa audio? Okay na. Hindi yun pong video. Sige po, good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Wala po tayong ang tawag yan?
PowerPoint, pero meron po tayong handouts. Pero ibibigay ko po mamaya kasi pag ngayon, baka dito lang kayo nakatingin eh. Wala pa sa akin. So napakaganda po ng ating paksa ngayon at dito po sa ating mundo ay isang bagay lang po yung constant. Ano ibig sabihin? Yung palagiang nangyayari. Yan. At yan na yung pagbabago or change, di ba? Lahat tayo, sasang-ayon ba kayo sa akin? Lahat tayo nagbabago. Halimbawa, tayo po ay tumatanda. Sino po ditong hindi tumatanda? At nakainom mo sa Fountain of Youth. Tumatanda tayo, no? At sa ating pagtanda, nagbabago ang itsura natin. Pumuputi ang buhok natin, kahit na madalas ka kay Belo, puputi buhok mo. Nagkaka-wrinkles ka. Hindi lang yon, di ba? Pagka tumatanda ka, nakakaranas ka ng mga karamdaman. Kung nung bata ka, ay napakasigla ng pangangatawan mo at talagang kaya mong gawin at lahat, physical kondisyon ka physically, habang nagkakaedad ka, lalo na pag nasa senior ka na, ay halos unti-unti nawawala na yung ganoong kalakasan, kasiglahan. Napapalitan ng kung minsan ng mga sakit sa pangangatawan, karamdaman. At kitang-kita ito. Kitang-kita ito dahil laging puno ang ospital eh. Laging may laman ng klinik. Lagi, araw-araw may tao sa ospital, di ba? Kaya nagbabago ang tao. Ganon din ang mundo natin. Nakakaranas ng pagbabago. Sa weather lang natin ngayon eh. Minsan nakakalito eh. Ano ba ngayon? Tag-araw o tag-ulan? Di ba? O mainit, biglang uulan. Nagbabago talaga. Tapos bigla na lang parang may bagyo. So, hindi lang yan, kahit po sa technology. Isipin natin, 10 years ago, 10 taon nakaraan, ma-imagine po ba ninyo na yung isang kakilala o kaibigan na nasa ibang bansa ay matatawagan mo na sa telepono mo at makikita mo ng muka online. Dati, sa iisipin mo, hindi pwede yun eh. Ang hirap isipin na yung tita ko na nasa US ay makakausap ko. Ano pa, eksakto. Dati, telegrama eh, di ba? Tapos magmamadali ka pa sa telegrama kasi may bayad bawat letra. Pero ngayon, ay talagang nagbago na. Hindi lang po yan. Sa pag-iisip ng tao, nagbabago rin ang kaisipan ng mga tao. Kaya bawat henerasyon ay iba't iba yung katawagan, di ba? Merong tinatawag na Generation X. Bakit kaya Generation X? Kasi parang hindi nila alam ang identity nila eh. Panggitna ba sila? Nasa kanan ba sila? Nasa kaliwa? Di ba? Hindi nila alam. Lost sila sa identity nila. Meron din yung Generation Z na tinatawag. At kung kayo po ay kaedad ko, meron din yung tinatawag na mga baby boomers. Hindi ko alam bakit baby boomers, hindi naman na ako baby. pero, pero yun po no? Opo. Kasi tayo yung maganda yung mga kinalakihan no? At pero ngayon tingnan nyo dati ang teacher natin, pwede kang paluin. Sino dito nakaranas? Napaluhod ka pa sa munggo, no? Ngayon, subukan ng teacher yon, hindi na, pero baliktad na eh. Yung estudyante, ito lang mga nakalipas, di ba? Merong estudyante, sinapak niya yung teacher niya. Pinalo pa nga niya yung teacher niya hanggang namatay. Baliktad eh. Wala nang disiplina ngayon. Namatay na po. Meron pa nga sinaksak eh. So, nagbabago talaga ang panahon, no?
Nagbabago. Kaya yung mga katulad natin, anong madalas nating sabihin sa mga kabataan? Ganyan na ba ngayon ang ating society? Ganito na ba ngayon? 'Di ba? Biglang turn around talaga. Baliktad. Bumabaliktad. Pero alam nyo, ang magulang na sumusunod eh. Yes. Tama. Baliktad eh. At minsan, mas mahusay pa yung anak natin sa gadget, di ba? Ako pa magpapaturo sa kanila, ang bibilis ng instruction. Hindi ko alam yan eh. No, talagang iba. Iba po ngayon ng nagbabago ang mundo. Pero isang bagay po ang hindi mapapasubalian ng lahat na hindi nagbabago. At yan po ay ang ating Diyos. No, God is unchanging. Kaya po, yun ang ating katiyakan at yun ang ating pag-aaralan ngayon. God is unchanging in His being. Sa kanyang, for lack of a better word, yung kanyang pagkatao. Pero wala kasi siyang pagkatao dahil hindi naman siya tao, no? Kundi in His being, sa kung sino siya, hindi siya nagbabago. In His perfections, sa kanyang mga layunin. Hindi, tayo nagbabago tayo ng layunin, siya hindi. Sa kanyang mga pangako. Tayo minsan, ang pangako natin, napapako. Pero siya, ang ating Diyos, hindi. Bagamat, may mga ginagawa rin siya at meron siyang emosyon and He acts accordingly sa kung tayo ay nagre-respond sa kanyang layunin. Makikita natin yan mamaya. So ito po ay katangian ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa theology, para lang po malaman nyo, kasi baka mabasa nyo minsan sa isang aklat, God is immutable. He is unchanging. He does not change His mind. Tignan po natin ito sa mga awit. Siguro bigay ko na, pero mangangako ba kayong makikinig muna kayo sa akin at wag po sa notes? Yan. Wag niyo iwawala po. Pinagpaguran ko to na isang buwan. 3-4 na libro yung binasa ko. Apo. Hindi, dadalhin po natin. Ngayon po, yan, sa ganyan. At kaya, wag muna. Wag munang basahin ha. Salamat, Mark. So habang inihintay natin si Mark, kung kung dala nyo yung Bible nyo, buksan natin yung mga awit. 102. Sa Psalm 102. Sa verses 25 to 27. Mga awit, 102, talatang 25 hanggang 27. So nag-start tayo ng 9:15 kasi yung depende sa audio. So quarter to, kung 30 minutes tayo, quarter to 10 tayo matatapos. So baka wala tayong breakout group, okay lang kaya yun? Opo, Psalm 102, verses 25 to 27. Sige. Sige Kuya Benji, nakita nyo na eh. Psalm 102, verse 25. Apo. In the beginning, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. Hanggang 27 po. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Like clothing, you will change them, and they will be discarded. You will remain the same, and your years will never end. Okay, thank you, Kuya. Ang ganda po ng sabi, no? Of all you founded the earth, ikaw ang lumalang ng mundo. Ang kalangitan, lahat ito ay iyong nilalang. They will perish. Mawawala sila, ang mundo. But you endure.
Mawawala ang mundong ito pero siya magpapatuloy. Tapos sabi, kung papaano yung ating damit ay nagbabago, you will not change. No? You will not change. You are the same. Your years will not come to an end. You are the same. Your years will not come to an end. Parang hirap isipin, papanong ang Diyos hindi nagbabago. Tayo tumatanda, siya hindi. He is still the same. Kasi nung nakaraan, nakita natin, He is outside of time. Tayo, time-bound eh. Nilagay niya tayo sa isang kapanahunan. Pero labas siya dito sa atin. Hindi siya nakapaloob sa ating ginagalawan. Kaya hindi siya nagbabago. Isa pa po, sa Malakay 3 verse 6. Dito naman po, sa side na ito. Malakay, sa lumang tipan pa rin. Malakyas sa Tagalog. Chapter 3 verse 6. Sige po. Pakibasa po. Ay, may. Malakay 3:6. Sige kuya, nakita niyo na? Sapagkat ang Panginoon ay hindi nagbabago. At yung mga anak nito ay hindi makabago. Yun. Ayon sa pangako ng Diyos, kasi nangako siya sa kanila, sinabi ng Panginoon, ayon doon sa pangako yon, hindi ako nagbabago, kaya kayo ay hindi napapama. Kasi nangako siya sa kanila na hindi niya sila pababayaan. Hindi niya sila iiwan. At dahil sa pangakong yon, kahit na sila ay naging hindi matapat sa Kanya, hindi niya pwedeng baguhin yung pangakong yan sa kanila. Kaya ang Diyos sa Kanyang pangako, sa kung sino siya, hindi siya nagbabago. Ikalawa, hindi rin po nagbabago ang Panginoon ayon sa Kanyang layunin. Hindi niya binabago yung layunin niya. Halimbawa, ang layunin niya na naipadala ang kanyang anak sa mundong ito upang mamatay sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, hindi nagbago 'yun. Nung una pa man sa Genesis, nagbigay na siya ng pangako, tinupad niya 'yun. Hindi siya nagbabago sa kanyang mga pangako. Psalm 33 verse 11. Sige po. Dito po. Nag-start po tayo ng 9:15. Ulitin ko kasi dahil dun sa video. So kung 30 minutes, mga quarter to 10 po tayo. Sige po, mga Psalm 33:11. Mga awit 33 talatang 11 o 11 o 11. Sino pong nakakita? Ayun. Salamat sa Panginoon. Ang gandang pangako, no? The purposes of the Lord will stand forever. Ang kanyang layunin? It will stand forever. Isa pa po, Revelation 13:8. Revelation 13 verse 8. Actually, nandiyan sa notes natin ito. So, wag ko kayong mag-alala. Revelation 13:8. Mga Apokalipsis 13 talatang 8. Sige po. Nabanggit ko na ito kanina tungkol sa kanyang anak. 13:8. Sige po. Sige. Oy, isipin nyo, no, yung bandang huli nung verse, the lamb who was slain or slaughtered before the world was made.
Paano nangyari yun? Hindi pa pinapanganak ang Panginoong Hesus. Pero sa isipan at plano ng Diyos, ang Panginoong Hesus namatay na sa krus. Kasi yun ang kanyang plano. Hindi yun nabago at hindi magbabago. Kaya ang Panginoon, hindi siya nagbabago sa kanyang being, sa kung sino siya. Hindi rin nagbabago sa kanyang mga layunin, lalo na sa kanyang mga pangako. Sa kanyang mga pangako. Tingnan natin ito, Numbers 23:19. Numbers 23 verse 19. Mga awit, bilang 23, talatang 11. Ano po ba palagay niyo mga kapatid? Tatapusin ko ng 9:30 o ituloy ko hanggang introduction pa lang to? Sige po, hindi siya nagpabago sa kanyang mga pangako. Sige kapatid. Oh. Yan. Yan. So hindi siya katulad natin. Tayo kasi pag nagigipit na sa usapan, minsan nagsisinungaling tayo para lang ligtas katawan. Pero ang Diyos, hindi siya nagsisinungaling. Sinabi niyang ganito ang gagawin ko, ito ang pangako ko para sa inyo, gagawin niya yun. Ipufulfill niya ang kanyang pangako. Anong epekto nito sa atin? Anong epekto nun sa inyo, mga kapatid? Pag ang Diyos hindi nagbabago sa kung sino siya, hindi nagbabago sa kanyang layunin sa iyo na ikaw ay ihubugin niya sa wangis ng kanyang anak, at hindi siya nagbabago sa kanyang ipinangakong iyon, ano epekto nito sa atin? Wala po ba kayong reaction doon sa ganoong katotohanan? Wala. Kuya ate. Tama. He can be trusted. He can be fully trusted. Ang ating Diyos, lubos na mapagkakatiwalaan. Tayo, hindi. Di ba? Nagbabago kasi tayo eh. Pero siya, pinangako niya na uyuhubugin niya tayo sa wangis ng kanyang anak. Ibig sabihin, mga kapatid, ano man ang nangyayari sa atin, andun pa rin ang layunin ng Diyos. Maaring dumaraan ka sa kahirapan, dumadaan ka sa pagsubok, at minsan isip mo, nasa na ang mga pangako ng Diyos. Pero nandun ang pangako ng Diyos. Hinuhubog ka kasi niya sa wangis ng kanyang anak. Dinadaan ka niya sa apoy para maging katulad mo ang Panginoong Hesus. Di ba yun nung ginto, sabi nga po ni Pedro, Apostle po Peter, yung ginto, pag nakuha po yan, minimina yan no? Pag minina niya yan, kasi bato yan, maraming impurities, para lumabas yung ginto, iniinit yan. Sa sobrang init niyan, lumilitaw yung mga impurities para yung tunay na ginto lumitaw. Actually, ganun din tayo eh. Gusto ng Diyos alisin yung mga impurities sa atin, kaya dumadaan tayo sa init, sa pagsubok. Puwera lamang kung tubog ka sa ginto. Hindi ka purong ginto. Kasi yung tubog ng ginto, idaan mo yan sa init, pati yung nakatubog sa ginto matutunaw eh. Kasi hindi totoong ginto. Kaya yun yung tanong, ikaw ba ay tunay na may relasyon sa Diyos? Baka akala mo lang. Ano? 'Di ba yung parable of the sower, yung talinghaga nung manghahasik. Merong napunta ang salita niya sa dawagan, ibig sabihin doon sa mga madamo. Dumating ang pagsubok, yung tumubo ng konti doon sa damo, namatay. Baka ganun ka, wag sana.
O kaya naman nasa bato, ang bilis tumubo. Kasi mababaw. Mababaw yung lupa dahil mabato. Kaya nung umano yung araw, umano yung sikat ng araw, andiyan yung pagsubok, namatay, nawala. Ano pa ba yun? Sa daan, sa bato, sa daan din. Baka masyadong matigas ang puso mo. Kaya merong nagpipreach, may nagbabagi na ebanghelyo, pero napakatigas ng puso mo. Kaya pagtapos nun, nawala agad. Kasi kinuha ng kaaway yung itinanim sa'yo. Merong isa na nagbunga, yung mabuting lupa. Kaya nung dumating ang salita ng Diyos sa kanya, nagbunga. Merong 20, merong 50, merong 100. Ibig sabihin, yung taong yun, prepared siya na tanggapin ang salita ng Diyos. Anong reaction natin? Tayo ba, pagpupunta ng church, prepared tayo na tanggapin ang salita ng Diyos? O baka naman sa mga kabataan, gusto niya lang makita yung crush ninyo. Dito kayo. O kaya naman yung iba, nag-iisip, sino kaya mauutangan ko dito sa mga ito? Ano po ang motive natin? Lumalabas dito. Lumalabas yung motive natin. Ang Diyos hindi nagbabago. Kaya lang, tayo kasi, hindi dependent ang Diyos sa atin. Kaya lang yung bunga ng salita ng Diyos, nakadepende sa kung gaano kakahanda na tanggapin ang kanyang salita para mabago ka sa isipan mo at sa pamumuhay mo. Sana po yung pagpunta natin ng church ay dahil gusto nating talagang malasahan yung tinatawag na manna from heaven. Sino po ba yon? The bread from heaven. Ang Panginoong Jesus. Gusto nating malasahan. Gusto nating maranasan. Gusto nating lumalim pa sa ating relasyon sa Kanya. Ano man ang nangyayari sa araw-araw. At yun ang nagbibigay sa atin ng lakas, motibasyon, kaya pumunta ng church para makipag-fellowship. Gusto natin siyang sama-samang maranasan pa ng malaliman. Di ba? Sa ating buhay. Hindi pang ibabaw lang. Gusto natin mas lumalim sa atin ang salita ng Diyos. Kasi hindi siya nagbabago. Tayo po ang nagbabago. Depende sa atin pong motive. Ngayon may tanong ako. Sabi natin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Pero sa Bible, may mga mababasa tayo na para bagang nagbago ang isipan ng Diyos. Di ba? Halimbawa, sa Jonah, ito classic example, si Jonah. So, pinadala ng Panginoong Diyos si Jonah sa Ninive. Ang sabi ang mensahe ni Jonah ay, sa loob ng 40 araw, ang Ninive ay mawawasak. Ang nangyari, hindi natuloy yung sinabi ng Diyos. Kasi yung mga tao nagsisi. At ang sabi doon, sa King James, mabigat sa King James Version na nakalagay, God repented. Dito sa akin, relented. Ibig sabihin, nagbago ang isip ng Diyos. Bakit ganun? Bago ko sabihin, sa ano palagay niyo? Bakit nagbago ang isip ng Diyos sa mga taga-Ninive? Isa pa po. Ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Talagang yun ang bunga ng kasalanan. Lahat tayo mamamatay. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So bakit parang may nagbago? Ate, sige po. Yes, opo. Ano po ang nagbago? Ang Diyos ba ang nagbago o tayo yung nagbago? Ay, yung tao. Yung kanyang response sa salita ng Diyos. Hindi ang Diyos ang nagbago. Ibig sabihin, yung mensahe niya kay Jonah, bagamat hindi explicit
na pag nagsisi kayo, hindi kayo mapapahamak. Hindi siya explicit kasi si Jonah galit sa mga taga Ninive. Kaya siguro itinago niya yon. Pero nandun yun, implied. Implied yun. Kaya nung magsisi sila, ay nabago yung sitwasyon nila. Yung reaction ng Diyos ay dahil nagbago yung tao. Ano? Parang halimbawa tayo, yung anak natin, meron siyang nagawang pagkakamali. Ano? At ikaw bilang magulang, sino bang magulang ang hindi nagagalit? Sige nga po, taas ang kamay. Kung may tatas dito ng kamay, sinungaling kayo. Lahat tayo nagagalit sa anak natin, di ba? Kasi mali yung ginawa. Pero pag yung bata, nagsisi siya, nagsorry siya, at sasabihin niyang magbabago siya, anong mangyayari sa'yo? Ikaw na magulang. Oo, lalambot ang puso mo. Alam mong, parang ganito, may napanood ako sa YouTube yung batang babae, nagtampisaw sa putikan. Kaya buong katawan niya puro putik eh. Nung uwi niya, sorry wag mo akong papaluin. Sorry, wag mo Yung nanay niya, hindi siya mapalo kasi natatawa na. Nagsosorry. Yung bata eh. Hindi pa man, nagsosorry na. Nagbago. Saan nagbago yung... pero kung soil siya, soil yung bata, palaban. Ibang usapan yon, di ba? May pagka-rebelde, rebellious attitude. Ibang usapan yon. I'm sure. Ibang magiging trato mo doon sa ganong sitwasyon bilang magulang. Kailangan mong supilin siya sa kanyang rebellious attitude. Di ba? Maaring mapalo mo siya. O kaya ako, nung bata ako, naisa ako tapos pinausukan pa. Naranasan nyo ba yun? Sa sobrang katigasan ng ulo ko, kasi medyo may pagkaloko-loko ako nung bata ako, kabataan. Naisa ako, tuloy ako. Pero ang Diyos, ayon na rin sa response natin sa sinabi niya, kung ano yung pangako niya na nandoon, nangyayari. Katulad nun, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Definite death ang ating sitwasyon. Kasi lahat tayo makasalanan eh. All have sinned and fall short of the glory of God. Dahil doon, tiyak kapamakan. Pero may pasubali yung pangako ng Diyos. At ikaw ngayon, sumampalataya ka sa Panginoon, tumanggap ka ngayon ng eternal. So wala na yung death, kahit na yun ang sinabi ng Diyos. Nagbago ba ang isip ng Diyos? Ang nagbago yung sitwasyon natin. Yung response mo sa kanyang salita. Sana malinaw po yun. Baka may tanong po. Baka may tanong po kayo. So ang Diyos, hindi siya nagbabago sa kanyang layunin, sa kanyang mga pangako, sa kung sino siya. Pero tayo kasi, depende sa response mo sa kanyang salita. Blessing or curse, sasabihin natin. Blessing or curse ang mangyayari sa atin, depende sa response natin sa kanyang salita. Ano po? So, babalik ako doon sa una kong tanong. Bakit napakahalaga nito? Na alam natin na ang Diyos hindi nagbabago. Nabanggit na ni Ate Ups kanina. It tells us that God can be fully trusted. God can be fully trusted. The Bible can be fully trusted. Ibig sabihin, lahat ng nandito, na mga pangako niya, pagsasalaysay sa kung sino siya, at yung mga sinasabi niya tungkol sa atin, mapagkakatiwalaan natin. Pangahawakan natin. Ano man yung sitwasyon mo, nasa ospital ka man, nawalan ka man ng trabaho, bumagsak ka sa eskwelahan, bumagsak ka sa board exam, lahat ng yun,
Sabi niya, Romans 8:28, nagkakalakip-lakip para sa iyong ikabubuti. Paano naging mabuti yun? Kasi ikaw ay inaayos niya para dalhin niya sa wangis ng kanyang anak. God can be fully trusted in what He says. Ikalawa po, because God does not change, nagbibigay ito ngayon ng comfort sa atin, ng kapayapaan. Di ba? Assurance at kapayapaan. Ikatlo, this will help us to worship Him more. Trust Him more, tapos panghawakan yung kanyang salita, and then to worship Him more. To bow down to Him, to submit to Him. Na tayo ay magpailalim palalo sa Kanya. So yung doktrinang ito ay magbago sa atin na lalo pang, Panginoon, salamat po, hindi kayo nagbabago. Kahit na madalas nagbabago ako, nagkakasala ako. Kayo sa trato nyo sa akin, hindi kayo nagbabago. Yung mga pangako mo, yung pa rin. Mapangahawakan ko. Panginoon, salamat. Tulungan mo po ako ngayon na lalo ka pang parangalan sa aking buhay at ibigay ang buhay ko sa iyo at baguhin mo ako ng naaayon sa iyong kalooban. So yun po ang layunin. Kasi nakikilala natin ang ating Diyos sa mga pag-aaral na ito. Baka may tanong po. So yun yung notes ninyo, sa inyo na yan. At kung may questions kayo, total may Facebook account naman po kayo dun sa ating KKSJ group, pwede kayong magtanong. Yung nandito lang labas dito, wag muna. Sige po. Lahat po ba merong notes? Kung wala, ibig sabihin, late kayo. Sorry po. Sorry. So next week, itutuloy natin. Meron pa po tayong pag-aralang muli next week. Unless may tanong po kayo. Ay, sige kaya. Kulang ng isa. Sige, bigay ko na lang to sa iyo kuya. Sige po. Okay, kung wala na po, okay po bang magwakas tayo sa panalangin? Tapos ipag-pray din natin yung preaching service na talagang mangusap sa atin ng Panginoon, sa ating breaking of bread, lalo na, sana lalo tayong mas maging mainit sa ating breaking of bread dahil sa nakita natin na tayo ay pinangakuan ng Diyos at binigyan niya ng buhay na walang isang regalong walang kapalit, di ba? Sige, Kuya Rudy, pwede po bang kayo ang mag-close sa prayer, Kuya? Okay po ba? Sige po. Kahit yan na lang po. Panginoon, salamat po sa ilang katotohanan na ang aming pinagtitiwalaan ay hindi nagbabago, hindi babago-bago. Matatag, tapat, at Panginoon, salamat sa pagkakas. Ang katatagan na ito ay nais niyong makita sa amin. Sa aming katapatan, sa aming pagtitiwala sa inyong salita, sa inyong mga pangako, sa inyong mga pinagtitiwala sa amin, ay hindi nagbabago, Panginoon. Salamat po. Tulungan ninyo kami, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Kaya aming ang hawakan, panindigan, at maging totoo sa aming mundo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Thank you po. So may break po tayo bago po sa ating preaching service. 5 or 10 minutes, ano?
So, pwede po tayong mag-fellowship kung kailangan nyo magpunta ng CR.